Napag-usapan natin ang patungkol sa conviction nitong si Rimuru na siya daw ang protector ng mga human beings. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So hindi nga hayaan itong si Rimuru na matalo itong sila Ruminas. Hindi daw nila alam ang strength level nitong sila Dagrawell. Kaya hindi daw nila ito pwedeng mai-underestimate. Kasi in the past daw, nagagawa nitong si Dagrawell na makipagtapatan ng evenly sa may Storm Dragon na si Veldora. Isipin na lang natin kung gaano ka-terror ang pangalan na Storm Dragon sa mga tao. Halos maihina nga ang mga higher-ups ng kanilang mga countries kapag nalaman nilang involved itong si Veldora. So kung ganun ka-terror itong si Veldora, ay ganun din ang level nitong si Dagrawell. Sigurado si Shell Sensei na mananalo itong si Rimuru dito. Pero ang problema ay hindi naman daw alam nitong si Rimuru kung siya ba makakatapat dito kasi hindi naman nila alam kung sino-sino ang dadating ng mga kalaban. Kasi what if dumating dito itong si Feldway? Di siya na agad automatically ang katapat nitong si Rimuru. So wala nang makakatapat kay Dagrawell. Kung si Ruminas daw ang tatapat dito, hindi rin daw alam nitong si Rimuru kung sino sa kanila ang mananalo. Kasi itong si Ruminas daw nagpo-possess ng isang deadly skill series na ultimate skill. Kaya sa tingin niya daw, hindi naman matatalo ng madali itong si Ruminas. Pero kung pwede daw na ma-avoid na itong dalawang ito ang magtapat, mas maganda daw yon. And then hindi lang ito ang issue. Kasi syempre, hindi naman mag-isa na pupunta itong si Dagrawell. Meron din itong malalakas na mga adjutants na isasama niya. And hindi pa rin daw alam nitong si Rimuru kung gaano ba kalakas ang mga strongest subordinates nitong si Dagrawell na ito. Kaya kailangan rin nila na mag-prepare ng itatapat sa kanila. Itong sila Ruminas at Dagrawell daw ang considered to have the largest factions among the Demon Lords. Tapos ang kanilang overall strength daw ay halos equal. Pero spoiler alert, ay malayo sa equal itong strength nitong dalawang groups na ito. As in napakalayo. Pero sabi nga dito, equal daw. Kaya maaari yun daw ang dahilan kaya hindi gumawa ng kahit na anong rush moves itong si Dagrawell. Pero ngayon daw, simula na ang gera. Kaya dito daw talaga magkakaalaman. So kung equal daw ang dalawang leaders, sa mga subordinates daw nila ng mga lieutenants magkakatalo. Dito madedetermine kung sino ang mananalo. Sa side nitong si Ruminas, nandito itong sila Gunter, Luis at ang 7 Nobles. Then sa may side naman itong si Dagrawell, ang kanyang mga powerful brothers. Ang example na daw dito itong sila Fen at Glazoid. Balita daw ni Rimuru kasing level daw ng Demon Lord Seeds itong dalawang to. Pero masyadong na-underestimate itong si Fen sa may information na yon. Kasi ang Demon Lord Seed nga daw below million class. And it seems na walang idea itong si Rimuru kung gaano kalakas itong si Fen. Then aside daw sa dalawang ito, meron pa daw 5 warrior generals itong si Dagrawell. Itong mga ito daw ang pinakamalakas na soldiers ng kanilang Chain Titan army. Then nagsalita itong si Ruminas na napaka-troublesome daw na nakabalik na itong si Fen dito. Kasi ngayon daw makakabalik na rin itong si Dagrawell bilang ancient evil god at may awaken daw ang 4-armed Basara. Ang 4-armed Basara daw ang deputy commander ng Chain Titan army. Kasing lakas daw itong si Basara ng isa pa nilang deputy na si Glazoid. So expected na daw na million class din ito. Marami na tayo nabanggit pero marami pa rin atang hidden forces itong sila Dagrawell. Kaya naisip dito nitong si Rimuru na paano daw dati naging balanced ang forces nitong Octagram. Ngayon niya lang daw na-realize na wala daw itong balance. Si Milim pa lang daw talagang isa ng example na hindi talaga equal itong mga Demon Lords na ito. Kasi naging subordinate niya nga ang dalawang former Demon Lords din. Then nagsalita itong si Ruminas na hindi daw ba natural lang na kapag mas matagal ka na nag-e-exist mas malakas ang iyong powers. Kasi syempre daw sa tagal ng existence nila nai-recruit na nila yung mga sa tingin nila mga powerful individuals na makakapag-add ng malaking value sa kanilang army forces. Para daw kay Ruminas napaka-impressive daw nitong sila former Demon Lord Frey at Carrion kasi mga bagong Demon Lords lang daw itong mga ito.
Pero hindi na daw masama ang kanilang naigather na army kasi kung i-compare kina Rominas at sa mga talagang oldies ay napakabata talaga nitong sila Frey at Carrion. Napaka-superior daw nitong comment na ito nitong si Rominas na para bang itinataas niya ang kanyang sarili compared sa mga newbies. Pero tama nga naman kasi, buhay na kasi sila Dagruel for more than tens of thousands of years. And explain dito nitong si Rominas na sa tinagal-tagal daw ng kanyang naging existence ay may na-observe daw siya na napaka-rare daw na lumabas ng 1,000,000 class na individual. Kaya mahirap na ma-recruit itong mga ito. At kung ang Demon Lord seed level naman daw ang papa-million class mo ay hindi daw sure kung makakaabot nga ng million class ito. Napaka-rare daw talaga ng mga individuals na merong millions ang existence value. Hindi makarelate dito itong si Rimuru kasi nga ay napaka-newbie pa lang niya sa may Cardinal World pero sobrang dami niyang million class ng mga subordinates. And tini-point out din dito nitong si Rominas na isang anomaly daw itong si Rimuru. Gaano daw ba karami ang mga million class na subordinates nito? Gusto niya daw malaman kung anong trick ang ginawa nitong si Rimuru para makapag-gather ng sobrang lalakas na mga individuals in just a very short period of time. Pero maging itong si Rimuru ay hindi rin alam kung bakit kaya hindi niya kayang magbigay ng sagot kay Rominas. Kaya naisip nitong si Rimuru na baguhin na lang ang kanilang topic. Kaya tinanong niya itong si Rominas na parang ang dami daw alam nitong si Rominas-san sa mga forces nitong si Dagruel. Kung marami daw itong alam patungkol sa army nito, ay kilala daw ba nito itong si Fen? Tumingin naman na masama itong si Rominas sa kanya at sinagot niya itong tanong nitong si Rimuru na of course daw. Pero nung time daw na ipinanganak siya ay nakasild na itong si Fen. Ang nakita niya lang daw ay ang traces ng mga damage na natira sa may landscape. Palagi rin daw kasi ikinikwento sa kanya nung Divine Ancestor ang patungkol sa laban na nangyari. May tanong nga pala ako sa inyo. Sino sa tingin nyo sa mga subordinates itong si Rimuru ang kayang tumapat kay Fen? Ilagay nyo ang inyong sagot sa may comment section. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.